Hindi ito ang katahimikang inaasahan niyang datnan. Pagpasok pa lang ni Isabela Reyes sa pinto sa likod bahay, ang bumungad sa kanya ay hindi ang payapang yakap ng isang tahanang nananabik sa kanyang pagbabalik, kundi ang malumanay na ugong ng mga tawanan at masayang kwentuhan. Kumunot ang kanyang noo. Anong meron? Wala naman siyang natatandaang may okasyon ngayon. Ang plano niya ay isang sorpresang pag-uwi. Isang linggo siyang nawala para sa Paris Fashion Week, isang mahalagang biyahe para sa kanyang tanyag na brand, ang La Isabela. Pero dahil sa matinding pananabik sa kanyang asawang si Miguel de Leon, ginawa niya ang lahat para mapaaga ang kanyang flight ng isang araw. Gusto niyang makita ang gulat at saya sa mga mata nito kapag bigla siyang lumitaw sa kanilang pintuan. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit ang hawak niya sa isang maliit at eleganteng paper bag na may tatak ng isang mamahaling Swiss na relo. Iyon ang pasalubong niya para kay Miguel, isang limited edition na piraso na alam niyang matagal nang tinititigan nito sa mga magazine. Naalala niya ang kanyang ngiti habang binabayaran iyon sa butik sa Paris kanina. Bawat pagod at puyat niya sa business trip ay naglalaho sa isiping mapapasaya niya ang lalaking pinakamamahal niya. Ngunit ngayon, ang bigat ng paper bag sa kanyang kamay ay tila naging bigat ng isang bato. Dahan-dahan, siyang naglakad sa pasilyo. Ang bawat yapak ay halos walang tunog sa mamahaling Persian rug na bumabalot sa sahig. Ang mga boses ay nagmumula sa dining area. Kilala niya ang mga boses na yon. Ang malalim at may awtoridad na tawa, iyon ay kay Miguel. Ang medyo matinis at mapagmataas na tono, walang iba kundi ang kanyang biyenan, si Doña Elvira de Leon. Nang nasa tapat na siya ng arko na nagsisilbing pasukan sa kanilang formal dining room, marahan niyang isinilip ang kanyang ulo. At doon, ang eksenang tumambad sa kanya ay tila isang kutsilyong walang awang itinarak sa kanyang puso. Ang kanilang mahabang lamesang gawa sa mahogany na karaniwang nakareserba para sa mga espesyal na okasyon ay puno ng mga paboritong pagkain ni Miguel. Nakaupo sa kabisera ng mesa ang kanyang asawa, guwapong-guwapo, sa suot nitong polo shirt. Sa kanyang kanan ay ang kanyang inang si Doña Elvira. At sa kaliwa niya ay nakaupo si Clara Santos, ang kanyang batang-batang intern, ang protégé na itinuring niyang parang nakababatang kapatid. Nakatitig si Isabela, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Miguel, ang kanyang asawa, ay kumuha ng isang piraso ng inihaw na hipon, binalatan iyon gamit ang kanyang mga kamay at maingat na inilagay sa plato ni Clara. 1 kilos na puno ng lambing, 1 kilos na para lamang sa kanya, dapat ginagawa ni Miguel. Ngumiti si Clara, isang nangiting tila nahihiya, ngunit puno ng tagumpay. Salamat, Miguel, mahinang sabi nito. Kumain ka ng marami. You're eating for 2 now, remember? Sagot naman ni Doña Elvira, ang boses ay puno ng kagalakang hindi kailanman narinig ni Isabela mula rito. At pagkasabi niyon, iniunat ni Doña Elvira ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang tiyan ni Clara, na medyo umuumbok na sa ilalim ng suot nitong bestida. Parang may sumabog na bomba sa pandinig ni Isabela. Eating for 2. Kumakain para sa 2. Ang haplos sa tiyan, ang mga ngiti, ang pag-aalaga ni Miguel. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan, at ang nabuong larawan ay isang imahe ng karumal-dumal na pagkakanulo. Napaatras siya ng isang hakbang, napasandal sa malamig na pader ng pasilyo. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Mas malakas pa sa tawanan mula sa kabilang silid. Hindi ito isang simpleng salo-salo. Ito ay isang pagdiriwang. Isang pagdiriwang na hindi siya kasama. Isang pagdiriwang para sa babae na pumalit sa kanyang pwesto at sa batang dinadala nito, ang anak na hindi niya naibigay kay Miguel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang init ng dugo ay tila nawala sa kanyang buong katawan
napalitan ng nanunuot na lamig. Narinig niyang nagsalita ang isa sa mga tiyahin ni Miguel na naroon din. Napakasaya namin para sa inyo, Miguel Clara. Sa wakas, magkakaroon na ng tagapagmana ang apelyidong De Leon. At ang huling tinig na kanyang narinig, ang tinig ng kanyang biyenan, ang siyang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Oo naman, sagot ni Doña Elvira, may diin sa bawat salita. Ito na ang magbibigay sa atin ng tunay na tagapagmana. Tunay na tagapagmana. Ang mga salitang yon ay umikot-ikot sa isip ni Isabela. Isang insulto, isang sampal, isang pagpapahayag na siya bilang asawa ay hindi sapat, isang kabiguan. Sa sobrang pagkabigla at panginginig, ang kanyang mga daliri ay nawalan ng lakas. Ang paper bag na naglalaman ng relong para sana kay Miguel ay nahulog mula sa kanyang pagkakahawak. Kalabog. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na gawa sa matigas na kahoy ay hindi malakas, ngunit sa biglaang paghinto ng mga usapan, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril sa katahimikan. Agad na naputol ang tawanan. Lahat ng ulo sa loob ng dining room ay sabay-sabay na lumingon patungo sa direksyon ng tunog. Ang mga mata ni Miguel, ni Doña Elvira, ni Clara, at ng iba pa nilang mga kamag-anak, lahat ay nakatuon ngayon sa madilim na pasilyo, sa anino, kung saan nakatayo si Isabela. Ang katahimikan na sumunod sa pagbagsak ng kahon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Bawat pares ng mata sa hapagkainan ay nakatuon sa anino, sa pasilyo. Isang anino na dahan-dahang humakbang pasulong, papalabas sa liwanag. At doon, tumindig si Isabela Reyes. Sa loob ng isang segundo, nakita niya ang lahat. Ang pagkasindak sa mga mata ni Miguel, ang pagkataranta sa mukha ni Clara, na agad na napayuko at napatitig sa kanyang plato. At ang matalim, nanunuring tingin ni Doña Elvira na tila ba sinusukat kung gaano katibay ang pader na kayang itayo ni Isabela sa harap ng ganitong pagwasak. Naramdaman ni Isabela ang pagyanig ng kanyang mundo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, magwala, itanong kung anong kahibangan ang nagaganap sa sarili niyang pamamahay. Ngunit sa likod ng nag-aalab na sakit at galit, isang malamig at pamilyar na boses ang bumulong sa kanyang isipan. Ang boses ng disiplina, ang boses ng isang babaeng sanay, humarap sa krisis. Ang boses na bumuo sa La Isabela mula sa wala. Huminga siya ng malalim, isang halos hindi mahahalata na paghinga. At sa pagbuga niya ng hangin, isinuot niya ang pinakamatibay na maskarang mayroon siya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon na sanay makita ng publiko sa mga pabalat ng magazine at mga interview sa TV, ay perpektong itinago ang durog na pusong nasa likod nito. Surprise! Masayang sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng sigla na lalong ikinagulat ng lahat. Na-move ang flight ko nang mas maaga. I just couldn't wait to come home. Dahan-dahan siyang lumapit, pinulot ang nahulog na paper bag na may parehong grasya na ipinapakita niya sa paglalakad sa isang runway. Walang sino man ang kumibo. Para silang mga estatwa na binuhusan ng malamig na tubig. Nilapitan niya si Miguel at hinalikan ito sa pisngi. Isang halik na naramdaman ni Miguel na kasing lamig ng yelo. I missed you, mahal. Bulong niya, sapat lang para marinig nito. Pagkatapos ay ibinigay niya rito ang kahon. Pasalubong ko para sa'yo. Pagkatapos ay hinarap niya ang buong lamesa. Ang kanyang mga mata ay naglakbay mula sa isang mukha patungo sa isa pa, bago tuluyang tumigil kay Clara. Nginitian niya ito, isang ngiting profesional, ang ngiti ng isang boss sa kanyang empleyado. Clara Hisha, good to see you here, sabi niya. Ang bawat salita ay malinaw at walang bahid ng anumang emosyon. I hope you're all having a lovely dinner. Si Doña Elvira ang unang nakabawi
sa pagkabigla. Isang pekeng ngiti rin ang gumuhit sa mukha ng matanda. Isabella, iha! What a surprise indeed! Halika, umupo ka. Kumuha kayo ng isang plato para kay Isabella. Utos nito sa kasambahay. Umiling si Isabella. Huwag na po, Mama. I already ate on the plane. Busog na ako. Isang magalang na kasinungalingan. Ang totoo, ang kanyang sikmura ay tila sinasakal sa sobrang sakit. Mukhang may mahalaga kayong pinag-uusapan. I don't want to interrupt. Muli siyang lumingon kay Clara. May bago ka bang proyekto, Clara? You seem to be celebrating something. Ang tanong ay direkta at tila inosente, ngunit para itong isang sampal na hindi nakikita. Namula ang mukha ni Clara at hindi ito nakasagot. Si Miguel ang sumalo sa kanya. Ano mahal? It's just a simple family dinner. Napadaan lang si Clara para maghatid ng ilang dokumento. Palusot ni Miguel. Ang boses ay halatang nag-aalangan. Tumango si Isabella na para bang lubos siyang naniniwala. Ganoon ba? Napakabait mo namang bata, Clara. Kahit gabi na ay nagtatrabaho ka pa rin. Ang bawat papuri ay parang isang patalim. Ang bawat ngiti ay isang banta. Ramdam ni Miguel at ni Doña Elvira ang panganib sa likod ng kahinahunan ni Isabella. Ito ang Isabella na kilala nila sa boardroom. Matalino, kalkulado, at hindi nagpapatalo. At mas kinatatakutan nila ito kaysa sa isang Isabella na nagsisigaw at nagwawala. Sige po, mauuna na ako sa taas. Magalang na paalam ni Isabella. Medyo masama pa ang pakiramdam ko dahil sa jet lag. Enjoy your dinner. Tinalikuran niya sila at sa bawat hakbang paakyat sa engranding hagdanan, nararamdaman niya ang mga mata nilang nakatitig sa kanyang likuran. Nang makapasok siya sa master's bedroom, agad niyang nilak ang pinto. Doon, sa kaligtasan ng 4 na sulok ng silid na minsan niyang tinawag na kanlungan, nagsimulang gumuho ang kanyang depensa. Napasandal siya sa pinto, ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang paghinga ay naging malalim at nanginginig. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi na nagpupumiglas na kumawala. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya hinayaang tumulo ang mga ito. Hindi pa ito ang oras para umiyak. Ito ang oras para mag-isip. Maya-maya pa, may kumatok sa pinto. Mahal? Isabella, let me in. Mag-usap tayo. Pakiusap ni Miguel mula sa labas. Hindi sumagot si Isabella. Pinakinggan lang niya ang mga katok nito na unti-unting humina hanggang sa tuluyan nang nawala. Alam niyang bumalik na ito sa kanyang mga bisita. Sa kanyang ibang pamilya, pinunasan niya ang namumuong luha at naglakad patungo sa kabilang dulo ng kwarto, kung saan naroon ang pinto papunta sa kanyang personal na studio at home office. Doon siya nagkulong. Hindi niya binuksan ang mga ilaw. Umupo siya sa kanyang silya sa harap ng malaking bintana kung saan tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng Makati. Sa loob ng maraming oras, nakaupo lang siya roon sa dilim. Handa ng gumuho, handa ng masira. Ngunit pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, nang ang buong syudad ay natutulog na at ang tanging naririnig na lang ay ang tibok ng sarili niyang puso, tumayo siya. Isang bagong determinasyon ang dumaloy sa kanyang mga ugat, mas malakas kaysa sa sakit. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang liwanag mula sa screen ay nagbigay ilaw sa kanyang mukha. Isang mukhang pagod at nasasaktan. Ngunit ngayon ay may bakas na ng bakal na determinasyon. Binuksan niya ang kanyang email at nagsimulang mag-type. Ang email ay para kay Atty. Ledesma, ang pinakamagaling na corporate lawyer sa bansa at isang matagal ng kaibigan ng kanyang pamilya. Ang mensahe ay maikli at direkta. Attorney, I need to see you tomorrow. Urgent and highly confidential. Please clear your schedule. Kinaumagahan, pumasok si Isabella sa opisina ng La Isabela sa Bonifacio Global City na para bang walang nangyari. Nakasuot siya ng isang eleganteng pulang-pulang power suit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay may ngiti
para sa bawat empleyadong bumabati sa kanya. Ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao at nakita niya ito sa may design department, si Clara, na mukhang hindi nakatulog at balisa. Nilapitan siya ni Isabela. Ang takong ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw sa sahig na gawa sa marmol. "Clara, good morning," bati niya. Ma'am Isabela, good morning po." Nauutal na sagot ni Clara. "May naisip akong isang napakagandang oportunidad para sa'yo," sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng sigla ng isang mentor. "Gusto kong ikaw ang mamuno sa isang napakahalagang proyekto, ang ating susunod na capsule collection. Ito na ang pagkakataon mong patunayan ang galing mo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng resources na kailangan mo." Nagliwanag ang mga mata ni Clara sa narinig. Ito na ang pangarap niya. Ito na ang simula ng pag-agaw niya sa trono ni Isabela. "Talaga po, ma'am. Maraming salamat po." Ngumiti si Isabela. "You deserve it." Ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "I will be very busy with other things, kaya ipagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Just make me proud." Umalis si Clara na puno ng pag-asa, hindi na mamalayan na kalalakad lang niya papasok sa isang bitag na maingat na inihanda para sa kanya. Pagbalik ni Isabela sa kanyang pribadong opisina, isinara niya ang pinto. Umupo siya sa kanyang lamesa at binuksan muli ang kanyang laptop. May isang bagong email sa kanyang inbox. Galing ito kay Attorney Ledesma. Ang subject, Re-urgent meeting. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang attachment. Sa katawan ng email, may isang maikling mensahe. "Isabela, I did some preliminary digging based on your request. Open the attached file. We need to talk." Binuksan ni Isabela ang file, isa itong bank statement. At habang tinitignan niya ang mga numero, ang kanyang paghinga ay unti-unting bumigat. Ang kanyang mga mata ay nanliit, nakatutok sa isang paulit-ulit na transaksyon sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Ang email mula sa abogado ay may kasunod na pangungusap. "Mrs. De Leon, may mga kahina-hinalang transaksyon mula sa account ng kumpanya patungo sa isang personal na account na nakapangalan kay Clara Santos." Hindi na niya kailangang basahin pa. Isinara niya ang laptop. Ang maskara ng pagpapanggap ay nasa kanyang mukha pa rin. Ngunit sa likod nito, ang apoy ng paghihiganti ay nagsimula ng magliyab. Ang mga numero sa bank statement ay tila mga sundalong nakahilera. Bawat isa ay isang patunay sa digmaang hindi niya alam na nagsimula na pala. Para kay Isabela, hindi lang ito pagnanakaw ng pera. Ito ay pagnanakaw ng tiwala, ng mga taon na pinagsamahan, ng bawat sakripisyo na inilaan niya para sa kumpanyang itinayo niya mula sa kanyang dugo at pawis. Hindi na siya ang Isabela na umuwing sabik mula sa Paris. Ang babaeng nakaupo ngayon sa kanyang opisina ay ibang-iba na. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang nagbabagang kirot sa kanyang dibdib. Ngunit nababalutan na ito ngayon ng isang malamig at matibay na determinasyon. Ang kanilang pagkikita ni Attorney Ledesma ay ginanap sa isang maliit at halos nakalimutan ng kapihan sa loob ng Intramuros. Malayo sa mga matang mapanuri ng alta sosyedad. Ang abogado, isang lalaking nasa edad 50 na may buhok na medyo puti na sa kanyang mga sentido, ay tinitigan si Isabela ng may pag-aalala. "Isabela," mahinang sabi nito matapos suriin ang mga dokumentong dala niya. "This is worse than I thought. Hindi lang ito simpleng financial support. This is systematic embezzlement. Ginagamit niya ang kumpanya ninyo bilang personal niyang piggy bank." Tumango si Isabela, ang kanyang mukha ay walang emosyon. "Alam ko po. At iyan po ay simula pa lamang. I need you to find everything, attorney. Bawat sentimo na kinuha niya. Madali nating maisasampa ito sa korte," sabi ng abogado. "We have a strong case for financial abuse, not to mention adultery." Umiling si Isabela. "Hindi pa ngayon. Ayokong gumawa ng kahit anong ingay.
I don't want a messy public scandal. Not yet. Tumingin siya sa mata ng abogado at sa unang pagkakataon, nakita ni Attorney Ledesma ang kislap ng apoy sa mga ito. Ang gusto kong gawin ay ihiwalay ang lahat ng sa akin. Every asset, every design, every intellectual property that is rightfully mine. I want to build a fortress around my legacy before I strike. Naintindihan ng abogado, hindi ito tungkol sa simpleng paghihiwalay. Ito ay paghahanda para sa isang giyera. Masusunod, Isabela, we will proceed with absolute discretion. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ang mga sumunod na araw ni Isabela ay naging isang serye ng mga maingat at tahimik na pagkilos. Ang una niyang pinuntahan ay ang bangko. Nag-arkila siya ng isang malaking safe deposit box. Dinala niya roon ang lahat ng kanyang personal na alahas, mga titulo ng lupa na nakapangalan sa kanya bago pa sila ikasal, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang mga orihinal na sketchbook. Sa loob ng malamig at tahimik na vault, binuksan niya ang isa sa mga lumang kwaderno. Ang mga pahina nito ay puno ng mga guhit, mga ideya, mga pangarap na isinulat niya noong nagsisimula pa lang siya. Ang mga ito, ang kaluluwa ng La Isabela. Ito ang kanyang tunay na yaman, isang bagay na hindi kayang bilhin o nakawin ni numan. Naalala niya ang isang gabi, maraming taon na ang nakalipas, nang may pagmamalaki niyang ipinakita ang mga ito kay Miguel. Ito ang magiging imperyo natin, mahal, sabi niya noon. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay at sinabing, imperyo mo ito, and I will always be here to support you. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Isabela habang isinasara niya ang sketchbook. Mga kasinungalingan, lahat ay kasinungalingan. Maingat niyang isinilid ang mga kwaderno sa loob ng metal na kahon. Habang isinasara niya ang mabigat na pinto nito, naramdaman niya ang isang bahagyang gumaan sa kanyang pakiramdam. Ang unang hakbang tungo sa kalayaan. Naisigurado na niya ang kanyang kaluluwa. Sa kanyang pag-uwi ng gabing iyon, habang nagmamaneho siya sa kahabaan ng EDSA, tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen, Doña Elvira. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, Mama? Isabela, iha. Kamusta ka na? Ang boses sa kabilang linya ay malambing, ngunit may diin na hindi maikakaila. Narinig ko kay Miguel na abala ka pa rin sa opisina. Baka naman kailangan mo munang magpahinga. You just came from a long trip. Okay lang po ako, Mama. Sagot ni Isabela. Pinapanatili ang pagiging kalmado ng kanyang boses. Marami lang talagang kailangang tapusin. Alam niyo naman po, peak season. Baka naman masyado mo nang pinapagod ang sarili mo. Patuloy ng matanda. Why don't you let Miguel handle some of the bigger decisions for now? Para makapag-focus ka sa sa bahay. Ang pahiwatig ay malinaw. Gusto nilang ilayo siya sa kumpanya. Gusto nilang ilayo siya sa kapangyarihan. Ngumiti si Isabela, kahit alam niyang hindi ito nakikita ng kanyang biyenan. Thank you for your concern, Mama. Pero La Isabela is my niye. Kaya ko po ang sarili ko. Sige po, I'm driving. I'll call you back later. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Doña Elvira. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang pag-atake ay hindi na lang mula kay Miguel. Galing na rin ito sa buong angkan ng De Leon. Lalo siyang naging determinado. Kailangan niyang bilisan ang kanyang mga galaw. Kinabukasan, kinausap niya ng personal si G. Morales, ang kanilang pinagkakatiwalaang chief accountant, isang lalaking matapat na naglingkod sa kumpanya mula pa noong unang araw. Sa loob ng kanyang opisina, ipinakita ni Isabela ang mga bank statement. Ang mukha ni G. Morales ay namutla. Ma'am, hindi ko po alam to. Ang mga transaksyon na ito, ginamitan po ng special access code na si Sir Miguel lang po ang may hawak. Alam ko, G. Morales, sabi ni Isabela. At alam ko ring matapat ka sa akin. I need your help. Kailangan ko ng lahat ng ebidensya ng anumang kahina-hinalang galaw
sa pondo ng kumpanya sa nakalipas na 2 taon. But you have to do it quietly. Walang dapat makaalam. Nanginginig man, tumango ang matandang accountant. Makakaasa po kayo, Ma'am Isabela. Ang linggong iyon ay lumipas na puno ng tensyon. Si Isabela at Miguel ay parang dalawang estranghero na nakatira sa iisang bahay. Nag-uusap sila, ngunit tungkol lang sa mga bagay na walang kabuluhan. Ngumingiti sila sa isa't isa, ngunit ang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanilang mga mata. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa katahimikan, biglang nagsalita si Miguel. By the way, may business trip kami ni Clara sa Amanpulo. Sabi nito na hindi man lang tumitingin sa kanya, abala sa paghiwa ng kanyang steak. Just for a couple of days, may kailangan lang i-finalize para sa bagong collection niya. Hindi kumibo si Isabela. Company expense of course, dagdag pa ni Miguel, na tila ba ipinagmamalaki ang kanyang ginagawa. Doon na lang tumingin si Isabela, itinigil ang pagkain, tinitigan niya ang kanyang asawa, walang galit sa kanyang mukha, walang sakit, tanging isang malamig na katahimikan. Okay, simpleng sagot niya. Enjoy your trip. Nagulat si Miguel sa reaksyon niya. Inaasahan niya ang mga tanong, ang selos, ang galit. Pero wala. Ang katahimikan ni Isabela ay mas nakakabahala kaysa sa anumang sigaw. Kinabukasan, umalis si Miguel. Naiwan si Isabela sa malaking bahay, mag-isa sa gitna ng katahimikan. Ngunit hindi na ito ang katahimikang nakakatakot. Ito na ang katahimikang kailangan niya para makapagplano. Nasa kalagitnaan siya ng pagsusuri ng ilang dokumento sa kanyang studio nang tumunog ang kanyang telepono. Halos hating gabi na. Nakita niya ang pangalan ni G. Morales sa screen. Isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. G. Morales? Sagot niya. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng pagkasindak. Ma'am Isabela, pasensya na po sa abala, pero kailangan niyo pong malaman to. May natanggap akong alert mula sa sistema natin. Anong alert? Tanong ni Isabela. Biglang naging alerto. Si Sir Miguel po, sinusubukan niyang i-liquidate ang malaking porsyento ng stocks ng kumpanya. Ang balita mula kay J. Morales ay hindi isang sorpresa para kay Isabela, kundi isang kumpirmasyon. Isang kumpirmasyon kung gaano kadesperado si Miguel. Isang kumpirmasyon na wala na itong pakialam sa kumpanyang minsan nilang binuo ng magkasama. Ang tanging mahalaga na lang dito ay ang makakuha ng pera sa pinakamadaling paraan. Sa halip na mataranta, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Isabela. Ang lahat ng pag-aalinlangan ay nawala. Alam na niya ngayon ang kanyang gagawin. Huwag kang mag-alala, G. Morales. Kalmadong sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay matatag. I will handle this. Huwag kang gagawa ng kahit ano hanggat wala akong sinasabi. Pagkababa ng telepono, agad siyang nagpadala ng isang email sa Board of Directors at sa bangko. Gamit ang kanyang kapangyarihan bilang CEO. Ang utos ay malinaw. I-freeze ang anumang malakihang pagbebenta ng stocks hanggang sa susunod na abiso. Ang kanyang opisyal na dahilan, Strategic Internal Review for a Major Reinvestment Initiative. Isang dahilan na walang sino man sa board ang kukontrahin. Isang perpektong corporate move. Pagkatapos noon, hindi na siya natulog. Nagkulong siya sa kanyang studio. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, kung saan ang tanging maririnig ay ang lagitik ng kanyang lapis sa papel at ang paminsan-minsang paghigop niya ng kape, nagsimula siyang lumikha. Ang kanyang studio, na dati isang lugar ng masasayang kulay at malikot na imahinasyon, ay naging isang silid ng pighati. Ngunit mula sa pighating iyon, may isinilang na isang bagay na may kakaibang ganda. Isang gandang may talim, isang gandang may galit. Ang bawat guhit ng kanyang lapis ay madiin. Ang bawat linya ay matalas. Ang mga disenyo na nabubuo sa ilalim ng kanyang mga kamay ay hindi na katulad ng dati.
Wala na ang lambot at romantisismo ng La Isabela. Ang mga bago niyang likha ay matapang, architectural, at puno ng madilim na damdamin. Mga damit na parang baluti. Mga telang tila may sariling luha. Sa pagbubukang liwayway, ang sahig ng kanyang studio ay napuno ng mga nagkalat na papel, mga guhit ng mga damit na sumisigaw ng kwento ng pagtataksil. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa isang malinis na papel, isinulat niya ang magiging pangalan ng kanyang huling obra para sa kumpanya, pagkakanulo, paghihiganti. Iyon ang magiging huli niyang regalo para kay Miguel. 2 araw ang lumipas, bumalik si Miguel mula sa Amanpulo. Pumasok ito sa kanilang silid. Ang balat ay medyo umitim dahil sa araw. Ang mukha ay puno ng inis. Isabela, can you explain what happened? Bungad nito, walang anumang pagbati. Bakit mo hinadlangan ang stock sale? I had a plan. May paglalaanan ako ng perang yon. Tumingin si Isabela mula sa librong binabasa niya. Kalmado ang kanyang mukha. The market is too volatile, Miguel. It's not a wise time to liquidate assets. Masisira ang tiwala ng mga investor. I don't care about the investors. That money was important. Mas importante ba kaysa sa katatagan ng kumpanya? Ganti ni Isabela. Ang boses ay nanatiling malamig at pantay. I am planning a major reinvestment for a new collection. Isang malaking event. At kailangan natin ng lahat ng pondo para doon. Hindi nakakibo si Miguel. Paano siya makikipagtalo sa isang logical na business decision? Ang pagrereklamo pa ay maglalantad lamang sa kanyang pansariling motibo. Inis na tinalikuran na lang niya si Isabela. Ngunit bago siya lumabas ng silid, humarap siyang muli. Fine, do what you want, sabi nito. Basta huwag mong pakikialaman ang proyekto ni Clara. Hindi sumagot si Isabela. Hinintay lang niyang magsara ang pinto. Sa opisina, ipinagpatuloy ni Isabela ang kanyang pagpapanggap. Isang araw, hindi sinasadyang nagkasalubong sila ni Clara sa workshop. May hawak siyang isang sketch. Clara, sandali. Tawag niya rito. Can I ask for your opinion? I'm having a bit of a creative block. Ang disenyo na ipinakita niya ay sadyang may mali. Ang silweta ay maganda, ngunit ang kombinasyon ng tela at kulay ay hindi magkatugma, medyo masagwa. Ito ay isang bitag para sa isang taong uhaw sa pagpapatunay sa sarili. Tinitigan ni Clara ang guhit. Sa halip na maging tapat, nakita niya ito bilang isang pagkakataon. It's beautiful, Mom. Very avant-garde. Matapang po ang vision niyo. Ngumiti si Isabela sa isip niya. Talaga? You think so? Opo, Ma'am. Ipagpatuloy niyo po yan. Salamat, Clara. You're always so encouraging. Sabi ni Isabela bago umalis. Alam na niya ngayon na ang ambisyon ni Clara ay mas matimbang kaysa sa talento nito. Hahayaan niya itong malunod sa sarili nitong papuri. Isang hapon, habang abala si Isabela sa kanyang opisina, pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang isang malaking bouquet ng mga puting kalalili. Eleganteng-elegante ang pagkakaayos nito. Ma'am, pinabibigay po, sabi ng sekretarya. Kanino galing? Wala pong pangalan, may card lang po. Kinuha ni Isabela ang maliit na sobre. Sa loob, isang card na may nakasulat sa magandang calligraphy. For new beginnings. Alam niya kung kanino galing. Kalalilis, ang bulaklak para sa mga patay. Ito ay isang mensahe mula kay Doña Elvira, isang magandang ngunit nakakakilabot na banta, isang paalala na ang kanyang panahon sa pamilyang De Leon ay patapos na. Tinitigan ni Isabela ang mga bulaklak. Sa halip na matakot, mas lalo lamang tumibay ang kanyang loob. Itinapon niya ang card sa basurahan at inilagay ang mga bulaklak sa isang florera sa gitna ng kanyang opisina. Isang paalala sa kung ano ang kanyang pinaglalaban. Nang gabing iyon, sa kanilang bahay, may hinahanap siyang dokumento sa kanilang home office, ang marriage certificate nila
na kailangan ni Attorney Ledesma. Habang naghahalongkat siya sa file cabinet na ginagamit nilang dalawa, may nahila siyang isang makapal na brown envelope na nakatago sa ilalim ng ibang mga folder. Wala itong label. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang isang life insurance policy. Ang pangalan ng policyholder, Miguel de Leon. Ang halaga, 100 milyong piso. Normal lang yun. Mayroon din siyang policies na ang beneficiary ay si Miguel. Iyon ang napagkasunduan nila noon bilang mag-asawa para sa proteksyon ng isa't isa. Ngunit nang binasa niya ang detalye kung sino ang nakatalagang primary beneficiary, ang papel ay tila naging isang bloke ng yelo sa kanyang mga kamay. Ang pangalan na nakasulat doon ay hindi na ang sa kanya. Ang pangalang Isabela Reyes de Leon ay may isang malinis na linya na nakatabas dito. At sa ilalim, isinulat at pinirmahan 3 buwan na ang nakalipas ay isang bagong pangalan, Clara Santos. Ang bawat letra ng pangalan ni Clara Santos sa dokumentong yon ay parang maliliit na patalim na tumutusok sa balat ni Isabela. Ang lamig ng papel ay gumapang mula sa kanyang mga daliri, paakyat sa kanyang mga braso, hanggang sa bumalot sa kanyang buong katawan. 100 milyong piso. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig na nawala. Hindi na lang ito tungkol sa pera na ninakaw. Ito ay tungkol sa halaga ng kanyang buhay. Ang kanyang pagkawala ay may katumbas na presyo. Ang kanyang pagiging asawa, ang kanyang pagiging partner ay binura at pinalitan na. Hindi lang sa puso ni Miguel, kundi pati na rin sa isang opisyal na dokumento. Ito na ang sukdulan. Ang giyerang tahimik na isinasagawa niya ay kailangan ng magkaroon ng petsa ng pagtatapos. Binalik niya ang insurance policy sa sobre na para bang lason itong nakakapaso sa kanyang mga kamay. Itinago niya ito pabalik sa ilalim ng mga folder. Tinitiyak na walang bakas na nagalaw ito. Hindi pa ito ang oras para ipakita ang kanyang mga baraha. Ngunit may nagbago sa kanya ng gabing iyon. Ang sakit na nararamdaman niya ay nag-iba ng anyo. Mula sa isang nagbabagang kirot, ito ay naging isang malamig at matigas na bato sa kanyang dibdib. Isang batong nagbibigay sa kanya ng lakas, hindi ng bigat. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay natuyo na. Ang natira na lang ay ang nag-aapoy na galit. Kinabukasan sa opisina, habang naglalakad siya patungo sa kanyang workshop, may isang eksena siyang naabutan na nagpatigil sa kanyang paghakbang. Sa gitna ng design area na papaligiran ng mga tela at mannequin ay nakatayo si Clara. May pagmamalaki nitong ipinapakita sa ilang junior designers ang isang half-draped na damit sa isang mannequin. "This will be the centerpiece of my collection." Narinig ni Isabela na sabi ni Clara, ang boses ay puno ng kumpiyansa. "It's a very personal design, something I've been dreaming of for a long time." Naglakad si Isabela palapit, ang kanyang mga mata ay nakapako sa disenyo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ngunit hindi dahil sa kaba, dahil sa pagkilala. Ang asymmetrical na neckline, ang kakaibang bagsak ng tela sa balakang. Ang paraan ng pagkakayari sa likod na tila isang bulaklak na dahan-dahang bumubuka. Kilalang-kilala niya ang disenyong iyon. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi, mahigit 1 taon na ang nakalipas. Umuulan noon nang malakas sa labas. Siya at si Miguel ay magkatabi sa sofa sa kanilang library. Ipinakita niya rito ang isang pahina sa kanyang pribadong sketchbook. Isang kwadernong hindi niya kailanman dinadala. Sa opisina. Flashback. "Tingnan mo to, mahal," masayang sabi ni Isabela. Itinuturo ang isang komplikadong guhit. "Ito ang pinakamagandang disenyong nagawa ko. I've never shown this to anyone. Parang ito ang kaluluwa ng lahat ng pangarap ko. It's my masterpiece. Isang araw, kapag handa na ang mundo, gagawin ko to." Tinitigan ni Miguel ang guhit. "It's beautiful, Isabela." "Truly beautiful," sabi nito.
Hinahaplos ang kanyang buhok. You are a genius. Itago mo yan ng mabuti. This is too special for anyone else to see. Flashback ends. At ngayon, ang disenyong yon, ang kanyang obra maestra, ang kaluluwa ng kanyang mga pangarap, ay nakatayo sa kanyang harapan. Inaangkin ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang huling piraso ng kanyang pagkatao na inakala niyang ligtas ay ninakaw na rin. Hindi lang pala pera ang ibinibigay ni Miguel kay Clara. Ibinigay din nito ang kanyang mga pangarap. Ibinenta nito ang kanyang kaluluwa. Isang nakakabinging katahimikan ang namuo sa isip ni Isabela. Ang lahat ng ingay sa paligid, ang usapan ng mga designer, ang tunog ng makinang panahi ay naglaho. Nilapitan niya ang grupo. Agad na natahimik si Clara nang makita siya. Ma'am Isabela. Hindi ngumiti si Isabela. Tinitigan niya ang manikin mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tiningnan niya si Clara. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang mababasang emosyon. An interesting design, Clara. Sabi niya, ang boses ay pantay. Where did you get the inspiration? Nagpanik si Clara sa paraan ng pagtitig ni Isabela, ngunit mabilis itong nakabawi. Galing po sa isang panaginip, ma'am. Nagising na lang po ako isang umaga, nabuo na siya sa isip ko. Tumango si Isabela. A dream. How wonderful. Tinalikuran niya ang mga ito at naglakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, huminto siya at muling lumingon. Continue the good work, sabi niya. Ang kanyang boses ay may kakaibang diin. I want that piece to be perfect on the day of the show. Make sure it's the star of your collection. Pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Hindi siya sumigaw. Hindi niya ibinato ang mga gamit. Umupo lang siya sa kanyang silya. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng kanyang lamesa. Tapos na ang laro. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinakamatapat na executive assistant. Carla, please come to my office, sabi niya. Pagpasok ng assistant, ibinigay niya ang isang serye ng mga utos na may bilis at katiyakan ng isang general na naghahanda para sa huling pagsalakay. I-book mo ang pinakamalaking ballroom sa The Peninsula Manila. Date? Exactly 4 weeks from today. I-set up mo ang isang press conference at fashion show. Ang title ng event? La Isabela, A New Chapter. Ipadala mo ang mga imbitasyon. I want everyone there, all major news outlets, all the top magazines, fashion bloggers, socialites, and of course the entire De Leon clan. Make sure their seats are in the front row. Walang pwedeng absent. And one more thing. Dagdag ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. I-secure mo ang lahat ng CCTV footage ng building for the past 6 months, especially sa design and finance departments. I-archive mo lahat. Walang pwedeng mabura. Pagkaalis ng kanyang assistant, humarap si Isabela sa salamin na nakasabit sa kanyang pader. Tinitigan niya ang sarili niyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiyak sa dilim. Ang babaeng yon ay pagod na, wasak, at pinagtaksilan. Ngunit meron siyang isang bagay na hindi kayang nakawin ni Miguel at Clara. Ang kanyang pangalan, ang kanyang talento, at ang kanyang tapang. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay. Tinitigan niya ang 10 karat na diamanteng singsing sa kanyang daliri. Ang simbolo ng mga pangakong binitawan at sinira. Gamit ang kanyang kanang kamay, marahan niyang inikot ito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hinubad niya ang kanyang wedding ring. Hinawakan niya ito sa kanyang palad. Pinagmasdan ang pagkinang nito sa ilalim ng ilaw. Pagkatapos ay isinara niya ang kanyang palad. Ang matitigas na gilid ng diamante ay bumaon sa kanyang balat. At sa kanyang refleksyon sa salamin, isang malamig at mapagpasyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Ang diamanteng singsing ay malamig sa kanyang palad. Sa loob ng 10 taon, ang bigat nito sa kanyang daliri ay isang paalala ng kanyang mga panata, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagiging ginang de leon. Ngayon, ang bigat na iyon ay simbolo na lang ng isang magandang hawla na gawa sa mga kasinungalingan. Hindi niya ito itinapon. Ang pagtapon nito ay isang kilos na puno ng emosyon, ng galit. At tapos na si Isabela sa mga emosyong yon. Ang kailangan niya ay isang transaksyon, isang formal na pagtatapos. Kinabukasan, sa halip na dumiretso sa kanyang opisina sa BGC, minaneho niya ang kanyang kotse papunta sa isang direksyon na matagal na niyang hindi napupuntahan. Papunta sa puso ng lumang Maynila. Nagpark siya malapit sa Escolta, ang dating sentro ng komersyo at karangyaan, na ngayon ay nababalot na ng alikabok ng panahon. Naglakad siya sa kahabaan ng kalsada, ang kanyang mamahaling sapatos ay tumutunog sa mga bitak-bitak na baldosa. Ang mga nagtataasang gusali sa paligid niya ay mga anino na lang ng kanilang dating karangalan. Ito ang perpektong lugar. Isang lugar kung saan ang halaga ng mga bagay ay hindi nasusukat sa kinang, kundi sa katotohanan. Pumasok siya sa isang maliit na sanglaan na tila hindi na nagbago mula pa noong dekada 70. Ang amoy sa loob ay pinaghalong amoy ng lumang papel, metal at kahoy. Sa likod ng rehas na bakal ay isang matandang lalaki na may makapal na salamin sa mata. Walang salitang inilabas ni Isabela ang sing-sing mula sa kanyang pitaka at marahang ipinatong sa ibabaw ng maliit na tray na gawa sa kahoy. Itinaas ng matanda ang kanyang salamin at tiningnan ng sing-sing. Pagkatapos ay tiningnan niya si Isabela mula ulo hanggang paa, ang eleganteng damit, ang postura, ang aura ng isang taong hindi nabibilang sa lugar na yon. Kinuha niya ang singsing at sinuri ito gamit ang isang maliit na lente. Ang kanyang mga kilay ay tumaas sa pagkamangha. "Ginang," sabi nito. Ang boses ay magalang. 10 karat, flawless diamond po ito. Galing sa isang kilalang brand. Malaki po ang halaga nito. Hindi kumibo si Isabela. Hinintay lang niya. "Mabibigyan ko po kayo ng 2 milyon. Alok ng matanda. Isang halagang malayo sa tunay na presyo nito, ngunit malaki na para sa isang sanglaan. Inaasahan niyang makikipagtawaran ng babae. Umiling si Isabela. "Hindi ko po kailangan ng ganoong kalaki." Nagtaka ang matanda. "Po? Magkano ang pinakamababang maibibigay ninyo?" Tanong ni Isabela. Mas lalong naguluhan ang matanda. Sa buong buhay niya bilang isang ahente, ngayon lang siya nakarinig ng isang taong tumatawad ng pababa. "Ginang, hindi ko po kayo maintindihan. Bigyan niyo ako ng halaga na hindi ninyo ikalulugi, ngunit hindi rin ako yayamanin," sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay kalmado at pinal. Isang halagang sapat lang. Nag-isip ang matanda. Tila sinusubukan intindihin ang kakaibang transaksyon. Muli niyang tinitigan ang sing-sing pagkatapos ay ang babae. May nakita siya sa mga mata nito. Hindi desperasyon, kundi desisyon. 500,000 piso. Sabi niya, halos isang bulong, isang insulto para sa halaga ng diamante. Tumango si Isabela. "Sige po, tinatanggap ko." Walang pag-aalinlangan, walang panghihinayang. Inabot ng matanda ang pera, mga bundle ng tig-1,000 na isinilid sa isang malaking brown envelope. Hindi na ito binilang ni Isabela. Inilagay niya ito sa kanyang bag, tinalikuran ng matanda, at lumabas ng sanglaan. Sa kanyang paglabas, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Ang kanyang kaliwang kamay ay tila mas magaan. Isang paalala na wala na ang tanikalang nakakabit dito sa loob ng 10 taon. Malaya na siya. Hindi siya umuwi. Dumiretso siya sa isang ampunan sa Quezon City, isang maliit na institusyon na matagal na niyang tinutulungan ng palihim.
Ibinigay niya ang buong sobre ng pera sa madreng namamahala. Rito, para po sa mga bata. Sabi lang niya, hindi na siya nagbigay ng paliwanag. Tumanggi siyang kumuha ng litrato o anumang uri ng publisidad. Ang tanging hiningi niya ay isang simpleng official receipt habang hawak niya ang maliit na piraso ng papel na nagpapatunay sa kanyang donasyon. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi pa niya naibigay sa sarili sa loob ng maraming linggo. Ang halaga ng isang sirang pangako ay naging pag-asa para sa mga batang walang pamilya. Iyon ang huling salita niya sa kanyang nakaraan. Sa mga sumunod na linggo, ibinuhos ni Isabela ang kanyang buong atensyon sa paghahanda para sa gabing magpapabago ng lahat. Sa kanyang opisina, personal niyang sinuri ang listahan ng mga inimbitahan. Ang mga pangalan ay tila mga target sa isang listahan. Miguel de Leon, Doña Elvira de Leon, Clara Santos, buong pamilya ng de Leon. Front row, center, utos niya sa kanyang assistant. I want them to have the best view. Pagkatapos ay isinulat niya ang isang liham. Hindi ito para sa mga abogado o sa media. Ito ay para sa kanyang mga empleyado. Ang mga tunay na tapat na designer, mananahi, at staff na naniwala sa kanya mula sa simula. Ipinaliwanag niya sa liham na magkakaroon ng malaking pagbabago sa kumpanya at sinigurado niyang ang kanilang mga huling sahod at benepisyo ay nakahanda na, mas malaki pa sa itinatakda ng batas. Ito ay ang kanyang paraan ng pasasalamat at pagprotekta sa kanila mula sa paparating na bagyo. Isang gabi, isang araw na lang bago ang malaking palabas, umuwi si Isabela sa kanilang bahay sa Dasmariñas Village. Naabutan niya si Miguel sa sala, nakaupo, at tila naghihintay sa kanya. May isang kumpiyansa sa mukha ni Miguel na hindi niya nakita sa loob ng matagal na panahon. Ang kumpiyansang yun ay nagmumula sa pag-aakalang siya na ang nanalo. Tumayo ito at may inilapag na isang folder sa ibabaw ng center table. Isabela, sabi nito, ang boses ay formal at malamig. Tiningnan ni Isabela ang folder. Ano yan? Tanong niya. Divorce papers, sagot ni Miguel. Pinirmahan ko na. Ang kailangan na lang ay ang pirma mo. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may mga legal na dokumento at kasama nito ay isang non-disclosure agreement na magbibigay sa kanya ng malaking halaga kapalit ng kanyang pananahimik. Pirmahan mo to, Isabela, sabi ni Miguel. Ibibigay ko sa iyo ang napag-usapang halaga. Umalis ka na lang ng tahimik. It's the cleanest way to end this. Para matapos na tayo ng maayos. Tinitigan ni Isabela ang mga papel. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at tinitigan si Miguel. Walang galit, walang luha, isang nakakakilabot na katahimikan lang. At isang ngiti, isang maliit, misteryosong nangiti, ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Nakatayo si Miguel de Leon sa gitna ng Peninsula Manila's Rigodon Ballroom. Ang pakiramdam niya ay parang isang hari na nagsusuri sa kanyang kaharian. Ang mga chandelier ay kumikinang sa itaas na parang mga bituin. Ang mga bisita na pawang mga elite ng Maynila ay nag-uusap at nagtatawanan, hawak ang kanilang mga flute ng champagne. Ang lahat ay perpekto. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa isang malaking salamin sa pader. Ang kanyang three-piece suit na gawa pa sa Italy ay perpektong bumagay sa kanya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasgel. Ang kanyang umongiti ay puno ng kumpiyansa. Ito na ang gabi. Ang huling gabi ng paghahari ni Isabela. At ang simula ng sa kanya. Hindi pinirmahan ni Isabela ang divorce papers kagabi. Ngumiti lang ito sa kanya, isang nangiting hindi niya maintindihan, at sinabing, "Let's talk after the show, Miguel. Tonight is for La Isabela." Pero para kay Miguel, ang kanyang katahimikan ay tanda ng pagsuko
Alam niyang wala na itong magagawa. Lumapit sa kanya si Clara. Ang braso nito ay maingat na kumapit sa kanya. Nakasuot ito ng isang eleganteng maternity dress. Ang kanyang tiyan ay halata na ngayon. Mukha itong masaya at nagliliwanag. Kinakabahan ako, Miguel. Bulong nito. Hinawakan ni Miguel ang kamay nito. Relax. After tonight, everything will be ours. Ang kailangan mo lang gawin ay umupo at panoorin ang huling palabas ng Reyna. Sa kanilang tabi, nakatayo si Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng isang matagumpay na general. Siguraduhin mong magiging maayos ang lahat, Miguel, sabi nito. Ayoko ng anumang iskandalo. Everything is under control, Mama, sagot ni Miguel. Nang magsimulang dumilim ang mga ilaw, umupo sila sa kanilang mga nakareserbang upuan, front row, center. Ang pinakamagandang pwesto sa buong ballroom. Mula roon, kitang-kita nila ang bawat detalye ng entablado. Nagsimula ang musika, isang malungkot at makapangyarihang himig na hindi niya inaasahan, at lumabas ang unang modelo. Ang unang bahagi ng koleksyon ay nakakagulat. Ang mga damit ay halos kulay puti at beige, mga disenyo na nagpapahiwatig ng kawalang malay at pag-asa. Ngunit habang lumalakad ang mga modelo, napansin ni Miguel ang mga kakaibang detalye. May mga damit na tila may mga punit na sinadyang tahin muli. May mga telang tila may mga bakas ng luha. Sunod-sunod na lumabas ang mga modelo at ang mga kulay ng damit ay unti-unting dumidilim. Mula sa puti, naging abo. Mula sa abo, naging madilim na asul na parang kalangitan sa gabi. Ang mga disenyo ay naging mas matapang, mas agresibo. Mga damit na may matutulis na balikat, mga telang bumabalot sa katawan na parang isang magandang pagkabilanggo. Nagsimulang magbulungan ang mga manonood. Ito ay hindi ang karaniwang La Isabela na kilala nila. Ito ay mas malalim, mas masakit, mas personal. Naramdaman ni Miguel ang isang bahagyang kaba. Anong ibig sabihin nito? Lumingon siya kay Clara na nakatitig lang sa entablado, namumutla. Kahit siya ay nakakaramdam ng kakaiba. Pagkatapos, ang huling bahagi ng koleksyon. Ang mga damit ay naging kulay pula at itim. Mga disenyo na sumisigaw ng galit, ng pagnanasa, ng paghihiganti. Bawat damit na lumalabas ay tila isang kabanata sa isang madilim na kwento. Ano to, Miguel? Bulong ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabalisa. This is not a celebration. This feels like a funeral. Hindi makasagot si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa entablado. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. At sa wakas, lumabas ang finale. Ang vedette. Ang buong ballroom ay natahimik. Ang modelo ay nakasuot ng isang wedding gown. Isang napakagandang wedding gown na gawa sa pinakamahal na sutla at lace, kumikinang sa libu-libong maliliit na kristal. Ngunit ang gown ay wasak. May isang malaking punit sa dibdib na parang sinaksak. Ang laylayan nito ay puno ng mantsa na parang putik. At ang belo nito ay tila nasunog sa mga dulo. Ito ang pinakamagandang trahedya na nakita ni Miguel sa buong buhay niya. Lumakad ang modelo sa gitna ng entablado. Sa kanyang paghinto, ang musika ay biglang tumigil. Ang tanging maririnig ay ang paghinga ng mga manonood. At sa katahimikang iyon, ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina pa'y nagpapakita lang ng logo ng La Isabela ay biglang umilaw. Nagkaroon ng mga letra, malalaki at puti. Ang aking koleksyon, pagkakanulo. Pagkatapos ay nagbago ang mga salita. Ito ang aking pagbibitiw bilang CEO at Creative Director ng La Isabela. Napasinghap ang lahat. Napatingin si Miguel sa entablado, hinahanap si Isabela, ngunit wala ito. At ang huling mensahe ay lumitaw, ang mga salitang tatatak sa isipan ng lahat ng gabing iyon. Ang lahat ng ari-arian ng La Isabela, Inc. ay naka-freeze para sa isang komprehensibong audit at investigasyon sa pandaraya.
parang isang bombang sumabog. Ang mga bulungan ay naging malakas na ugong. Ang mga kamera ng media ay nagsimulang mag-flash nang walang tigil. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Miguel. Pagtingin niya, sunod-sunod ang pagpasok ng mga email at text. Pagtingin niya sa mga katabi niya, ganoon din. Lahat ng mga miyembro ng media sa silid ay sabay-sabay na tumitingin sa kanilang mga telepono. Binuksan ni Miguel ang isang email mula sa isang kilalang news agency. Ang subject, press release, embezzlement scandal rocks, La Isabela and the De Leon Empire. Sa loob ng email, naroon ang lahat. Mga kopya ng bank statement, mga petsa ng transaksyon papunta sa account ni Clara Santos, ang insurance policy. Lahat ng ebidensya na pinagsama-sama ni Attorney Ledesma. Nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Napatingin siya kay Clara na nanginginig at umiiyak na sa kanyang tabi. Napatingin siya sa kanyang ina na nakahawak sa dibdib nito at hirap huminga. Biglang bumagsak ang lahat ng ilaw sa entablado. Kadiliman. Nang bumukas muli ang mga ilaw makalipas ang ilang sandali, ang entablado ay blanko na. Ang modelo, ang sirang wedding gown, lahat ay nawala. Parang isang multo, si Isabela ay naglaho. At sa gitna ng kaguluhan, ng sigawan ng mga reporter, ng pag-flash ng mga kamera, naiwan si Miguel de Leon sa gitna, nakatitig sa kawalan, sa guhong iniwan ng babaeng minsan niyang minahal at sinira. Ang ballroom, na kanina lang ay isang larawan ng karangyaan, ay naging isang eksena mula sa isang bangungot. Ang mga reporter ay parang mga buitreng dumumog sa pamilya de Leon. Ang mga tanong ay ibinabato na parang mga bala. Mr. De Leon, totoo po bang ninakawan niyo ang sarili niyong kumpanya? Doña Elvira, ano pong masasabi niyo sa mga akusasyon laban sa inyong anak? Miss Santos, totoo po bang kabit ka ni Mr. De Leon at buntis ka ngayon? Si Miguel ay tulala, hindi makagalaw. Ang ingay sa paligid niya ay tila isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang huling ngiti ni Isabela kagabi. Ang nangiting ni ngayon ay naiintindihan na niya. Iyon ay hindi ngiti ng pagsuko. Iyon ay ngiti ng isang reynang magpapatupad ng kanyang hatol. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Isabela. The number you have dialed is no longer in service. Paulit-ulit. Binura na siya nito. Hindi lang sa buhay nito, kundi sa mundo. Get us out of here! Sigaw ni Miguel sa kanyang mga security guard na nahihirapang itulak palayo ang mga miyembro ng media. Sa gitna ng kaguluhan, napahawak si Doña Elvira sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Hindi ako makahinga, sabi nito bago tuluyang nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Ang gabi ay natapos sa tunog ng sirena ng ambulansya. POV Miguel and Clara. Sa loob ng kotse, palayo sa hotel, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Si Miguel ang bumasag dito. Anong ginawa mo? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng galit. Tumingin siya kay Clara na umiiyak sa tabi niya. Ako? Anong ginawa ko? Gulat na sagot ni Clara. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lahat. Ikaw ang nagsabing secured na ang lahat. Ikaw ang nagsabing aalis na lang si Isabela ng tahimik. Pero bakit mo tinanggap? Bakit ka naging tanga? Sigaw ni Miguel. Sa wakas ay sumabog. Hindi mo ba naisip na may gagawin siya? Hindi mo ba kilala si Isabela? Ang alam ko lang ay ang mga pangako mo. Sigaw pabalik ni Clara. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mukha. Sinabi mong ako ang pipiliin mo. Sinabi mong aalagaan mo kami ng anak mo. Pero ano to, Miguel? Ano tong pinasok natin? Hindi ko alam, sagot ni Miguel. Hinampas ang manibela. Hindi ko alam. Ang kanilang pagtatalo ay puno ng paninisi, ngunit sa likod nito ay ang iisang damdamin. Takot. Takot sa hinaharap, na biglang naging isang malaking kongbay. Ang mga pangarap ng isang marangyang buhay ng pagiging ginang de Leon ay biglang naglaho na parang bula.
Ang naiwan na lang ay ang malupit na katotohanan ng kanilang mga pagkakamali. POV, Doña Elvira nagising si Doña Elvira sa isang puting silid. Ang amoy ng antiseptic ay dumampi sa kanyang ilong. Isang ospital, nakaupo sa tabi ng kanyang kama ay ang kanyang kapatid, si Tita Elena. Ang mukha nito ay puno ng awa. Anong nangyari? Mahinang tanong ni Doña Elvira. Hinawakan ni Elena ang kanyang kamay. Elvira, kailangan mong maging matatag. At ikinuwento nito ang lahat. Ang balita ay nasa lahat na ng channel. Ang stock market value ng De Leon Consolidated, ang kanilang family conglomerate, ay bumagsak sa pinakamababa nitong antas sa loob ng 20 taon. Ang mga business partner nila ay isa-isang tumatawag para bawin ang kanilang mga investment. Ang mga bangko ay nag-issue ng mga demand letter para sa kanilang mga utang. Ang pangalang De Leon na buong buhay niyang pinrotektahan at iningatan ay naging simbolo ng kahihiyan sa loob lamang ng isang gabi. Naalala niya ang mga salita niya kay Isabela. Ang kanyang pagmamataas. Ang kanyang pagtanggi na tanggapin ito. Si Isabela ang babaeng itinuring niyang hindi karapat-dapat. Ang siyang nag-iisang nagpapanatili pala sa kanilang yaman. At sa isang iglap, binawi nito ang lahat. Napatingin si Doña Elvira sa bintana, sa madilim na kalangitan. Walang luha sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig at malalim na pagsisisi. Natalo siya. Natalo siya ng babaeng minaliit niya. POV, Miguel and Clara. Continuation. Ang mga sumunod na araw ay isang mabilis na pagguho. Ang kanilang mga bank account ay na-freeze. Ang kanilang mga credit card ay tinanggihan. Ang mga kaibigan nila sa alta sosyedad ay biglang hindi na sumasagot sa kanilang mga tawag. Isang umaga, habang nasa pansamantalang apartment sila na nirentahan ni Miguel gamit ang natitira niyang pera, dumating ang isang notice. Isang sheriff kasama ang ilang pulis ang nag-abot sa kanila ng isang court order. Eviction notice. Sabi ng sheriff, walang emosyon. Lahat ng ari-arian na nakapangalan sa De Leon ay isa sa ilalim sa sequestration. Pinanood nilang selyuhan ng mga opisyal ang pinto ng kanilang mansyon sa Dasmariñas Village. Bawat selyo ay isang pako sa kanilang kabaong. Ang kanilang mga kotse, alahas, lahat ay kinuha. Naiwan silang dalawa sa isang maliit at halos walang lamang apartment. Ang tanging natira sa kanila ay ang kanilang mga sarili at ang batang hindi pa isinisilang na magiging saksi sa kanilang pagbagsak. Isang hapon, habang nag-iimpake si Clara ng iilang damit na natira, may isang sobrang nahulog mula sa kanyang bag. Pinulot niya ito. Ito ang resulta ng kanyang huling ultrasound, isang maliit na itim at puting larawan ng isang buhay na nabubuo sa loob niya. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng mga karton at ng magulong hinaharap. Tinitigan niya ang larawan. Ito dapat ang kanyang tagumpay. Ito dapat ang kanyang tiket sa magandang buhay. Ngunit ngayon, habang nakaupo siyang mag-isa sa katahimikan ng kanilang bagong kahirapan, naramdaman niyang ang batang ito ay hindi isang tropeo. Isa itong responsibilidad na hindi niya alam kung paano haharapin. Nakuha niya si Miguel, ngunit ang nakuha niya ay isang lalaking wasak, walang pera, at puno ng galit sa mundo. At sa kauna-unahang pagkakataon, naisip ni Clara si Isabela. Naisip niya ang lahat ng kinuha niya rito. At sa kabila ng lahat, napagtanto niyang wala pala siyang tunay na napanalunan. 6 na buwan ang lumipas, malayo sa ingay at gulo ng Maynila. Sa isang maliit na apartment sa kabundukan ng Montmartre, si Isabela Reyes ay nagsisimula muli. Ang kanyang apartment ay simple lang. May isang malaking bintana kung saan tanaw ang mga bubong na gawa sa tisa ng Paris, isang maliit na kusina na laging may amoy ng bagong lutong tinapay at kape, at isang sala na puno ng mga libro at mga blankong canvas.
Walang bakas ng La Isabela dito. Walang mga tropeo. Walang mga larawan mula sa mga magazine. Ang tanging natira na lang ay si Isabela, isang babaeng dahan-dahang binubuo muli ang kanyang sarili. Piraso bawat piraso. Ang kanyang mga araw ay payapa. Sa umaga, naglalakad siya sa mga kalyeng gawa sa bato. Bumibili ng sariwang bulaklak mula sa isang matandang babae sa kanto at nauupo sa isang pamilyar na kafe. Doon, sa loob ng maraming oras, umiinom siya ng cafe au lait at nagdodrawing sa kanyang sketchbook. Ngunit hindi na mga disenyo ng damit ang kanyang ginuguhit. Ang kanyang mga iginuguhit ngayon ay ang mga mukha ng mga taong dumadaan, ang mga pusa na natutulog sa bintana, ang paraan ng pagtama ng sikat ng araw sa mga dahon ng puno. Natututo siyang tingnan muli ang mundo, hindi bilang isang tanyag na designer, kundi bilang isang simpleng alagad ng sining. Hindi niya sinasadyang iwasan ang mga balita mula sa Pilipinas. Sadyang hindi na lang siya interesado. Para sa kanya, ang mundong iyon ay isang kabanata na isinara na niya ng mahigpit. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, may natanggap siyang isang sulat. Galing ito kay Ana, ang kanyang matalik na kaibigan at ang nag-iisang taong nakakaalam kung nasaan siya. Binuksan niya ang sobre at binasa ang sulat. My dearest Isa, simula ng sulat. I hope this letter finds you well and happy. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magkukwento ng mga bagay na ayaw mo nang marinig. Gusto ko lang malaman mo na okay na ang lahat dito. The storm has passed. The De Leon Empire collapsed as expected. Miguel and Clara? I heard they moved to a small province. He's trying to start a small business, I think. She gave birth to a baby boy. As for Doña Elvira, she's living a quiet life now, far from the society she once ruled. I'm not telling you this to make you happy. I'm telling you this so you know that it's truly over. You are free, Isa. Finally free. Tiniklop ni Isabela ang sulat. Hinawakan niya ito sa kanyang dibdib. Walang saya, walang galit, walang pakiramdam ng tagumpay. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na kapayapaan. Tapos na. Sa wakas, tapos na talaga. Kinagabihan, habang nakatayo siya sa kanyang maliit na balkonahe, tinitingnan ang kumikinang na Eiffel Tower sa di kalayuan, naalala niya ang isang bagay. Pumasok siya sa loob at binuksan ang isang lumang baul. Sa ilalim ng mga damit at libro, naroon ang isang folder. Ang laman nito ay ang mga orihinal na sketch ng koleksyong Pagkakanulo. Tinitigan niya ang mga ito. Ang bawat guhit ay isang testamento sa sakit na kanyang naramdaman. Ang sirang wedding gown, ang mga damit na parang baluti. Kinuha niya ang mga ito, isa-isa, at dinala sa tapat ng kanilang maliit na fireplace. Nag-alinlangan siya sandali. Ito ang kanyang huling obra. Ito ang nagpalaya sa kanya. Ngunit napagtanto niya na habang hawak niya pa rin ang mga ito, hawak pa rin niya ang sakit ng nakaraan. Para tuluyang gumaling, kailangan niyang bitawan ang lahat. Isa-isa, inihagis niya ang mga sketch sa apoy. Pinanood niya ang dahan-dahang paglamon ng apoy sa papel, ang pagiging abo ng itim na tinta. Pinanood niyang maglaho ang galit, ang pighati, ang paghihiganti. Habang nakatitig siya sa apoy, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay at payapang ngiti. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa tabi ng Seine River, nakakita siya ng isang magkasintahan. Magkahawak ang kanilang mga kamay, nagtatawanan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-ibig para sa isa't isa. Dati, ang ganitong eksena ay magdudulot sa kanya ng kirot. Ngayon, ngumiti lang siya. Ngumiti siya para sa kanila. Ngumiti siya dahil alam niyang ang pag-ibig ay totoo pa rin, kahit hindi ito naging totoo para sa kanya. At iyon ay sapat na. Sa kanyang pag-uwi, mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Mas malaya, mas buo.
Pagpasok niya sa kanyang apartment, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi pamilyar, galing sa France. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, sinagot niya ito. Hello? Bonjour, is this Miss Isabella Reyes? Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya, may eleganteng French accent. Yes, this is she. Sagot ni Isabella. My name is Pierre Dubois. I am the head curator for a gallery here in Le Marais. A colleague of mine from the fashion industry sent me images of your final collection in the Philippines. The one called Pagkakanulo. Natahimik si Isabella. The designs were breathtaking, a masterpiece of emotion and artistry, patuloy ng lalaki. I know you have left the fashion world, but I must ask, Miss Reyes, are you still creating? I would be extremely honored to see your work. I would love to meet you. Ang imbitasyon ni Pierre Dubois ay isang alok na, 6 na buwan na ang nakalipas, ay hindi kayang tanggihan ng dating Isabella. Isang pagkakataon na muling makilala sa mundo ng sining, isang pagpapatunay na ang kanyang talento ay hindi namatay kasama ng kanyang nakaraan. Ngunit ang babaeng sumagot sa teleponong yon ay iba na. Pumayag siyang makipagkita, hindi dahil sa pananabik sa oportunidad, kundi dahil sa kuryosidad. Nagkita sila sa gallery ni Monsieur Dubois sa Le Marais, isang lugar na puno ng mga obra na sumisigaw ng katotohanan at damdamin. Si Pierre Dubois ay isang lalaking may mainit na mga mata at isang tunay na pagmamahal sa sining. Pinuri niya ang bawat detalye ng koleksyong Pagkakanulo, ang simbolismo, ang tapang, ang henyo sa likod ng bawat tahi. Ang ginawa mo, Miss Reyes, ay hindi lang fashion. Iyon ay sining, isang pagpapahayag. Sabi nito habang umiinom sila ng kape sa loob ng kanyang opisina na napapaligiran ng mga painting. Ang Paris ay naghihintay para sa isang talento na katulad mo. I am willing to fund you. Bibigyan kita ng sarili mong atelier, isang buong team, isang malaking show sa susunod na Paris Fashion Week. We will build a new global brand around you. Mas malaki pa kaysa sa La Isabela. Ito na yon. Ang alok na minsan ay pangarap ng bawat designer. Ang pagkakataong bumalik sa tuktok, mas matagumpay, mas makapangyarihan. Ang pagkakataong ipakita sa buong mundo, lalo na sa mga taong nanakit sa kanya, na hindi siya kailanman nagagapi. Tinitigan ni Isabella ang lalaki sa kanyang harapan. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Ngunit sa halip na makaramdam ng pananabik, ang naramdaman niya ay isang malinaw na kasagutan sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang umiling, isang maliit at magalang na pag-iling. Monsieur Dubois, I am deeply honored, more than you'll ever know. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng pasasalamat. Pero tapos na po ako sa pagbuo ng mga imperyo. Nagtaka ang curator. Pero bakit? Sayang ang talento mo. Hindi po nasasayang ang talento, sagot ni Isabella. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nag-iiba lang po ito ng anyo. Ang gusto ko na lang po ngayon ay lumikha. Hindi para sa entablado, hindi para sa mga magazine, kundi para sa aking sarili. Gusto kong manahi gamit ang sarili kong mga kamay. Gusto kong makilala ang bawat kliyente ko. Gusto kong gumawa ng mga damit na may kwento, hindi mga damit na may presyo. Tinitigan siya ni Pierre Dubois ng matagal at sa wakas, isang ngiti ng pag-unawa ang lumitaw sa mukha nito. So, who are you now, if not the Queen of La Isabela? Huminga ng malalim si Isabella. At sa pagsagot niya, naramdaman niya ang huling bigat na tuluyang nawala sa kanyang mga balikat. Ang pangalan ko po ay Isabella Reyes, isang designer. Hindi Ginang de Leon, hindi CEO. Simpleng Isabella. Tinanggihan niya ang milyon-milyong euro, ang katanyagan, ang paghihiganti. At sa paglabas niya sa gallery na yon, papunta sa maaraw na kalye ng Paris, naramdaman niyang siya na ang pinakamayamang babae sa buong mundo. Sa mga sumunod na linggo, ginamit niya ang kanyang personal na naipon para mag-arkila ng isang maliit na espasyo
sa isang tahimik na kalye sa Saint-Germain-des-Prés. Ito ay isang dating tindahan ng mga libro na may malaking salamin sa harapan at amoy ng lumang kahoy at papel. Siya mismo ang nagtrabaho dito. Siya ang nagkuskus ng sahig, nagpinta ng mga pader ng kulay cream, at nagbarnis ng mga lumang estante. Naramdaman niya ang bawat butil ng alikabok, ang bawat patak ng pawis, at sa bawat sandali, mas lalo niyang nararamdaman na siya ay buhay. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa labas ng kanyang maliit na shop, may dumating na sulat. Isang postcard. Ang nasa larawan ay ang magandang paglubog ng araw sa Manila Bay. Pagbaliktad niya rito, nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ni Ana. Ang mensahe ay maikli lang. Nakarating sa akin ang balita. I'm so proud of you. You are finally free. Napangiti si Isabela. Itinago niya ang postcard sa kanyang bulsa, malapit sa kanyang puso, at dumating ang araw ng kanyang pagbubukas. Walang engranding party, walang media, walang champagne. Ang tanging naroon ay siya, ang kanyang makinang panahi, mga rolyo ng magagandang tela, at isang pusong buo na muli. Bago niya buksan ang pinto, may huli siyang ginawa. Kinuha niya ang isang maliit na karatula na gawa sa kahoy na siya mismo ang nagpinta. Maingat niya itong isinabit sa itaas ng kanyang pintuan. Ang nakasulat dito ay hindi isang pangalan ng isang malaking brand. Isa lang itong salita na nakasulat sa simple ngunit eleganteng script. Isabela humakbang, siya paatras at tiningnan ang kanyang gawa. Ang maliit na shop. Ang kanyang pangalan, ang kanyang bagong simula. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang malamig at sariwang hangin ng Paris. May tunog ng isang akordeon sa di kalayuan, kasabay ng tawanan ng mga batang naglalaro. Ang araw ay dahan-dahang bumababa, pinipinturahan ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. At doon, sa gitna ng lahat ng iyon, humarap si Isabela. Humarap siya na tila nakatingin sa bawat isa sa atin na nakikinig. At siya ay ngumiti. Hindi ito ang nangiting professional. Hindi ito ang nangiting mapait. Hindi ito ang nangiting mapaghiganti. Ito ay isang nangiting dalisay. Isang ngiting puno ng kapayapaan. Isang nangiting nagmumula sa isang kaluluwang nakahanap na muli ng kanyang sarili. At sa wakas, ay tunay ng malaya.